Okay, magandang umaga, hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Wala nang pasakalye. Diretso na tayo sa usapin. Hanilet Abansenya, hindi iniiwanan, no? Si PRRD. Pero teka, nabayaran na ba talaga ni Lisa Marcos si Attorney Kaufman? O ito ba isang political drama na puno ng intriga at pera? Kung ikaw ay isang kabataang Pilipino, OFW ha, sa US o Canada. Okay? Sa Saudi. Okay, kahit saan sa mundo. Itong episode na ito ay para sa iyo. Kamusta mga katropa? Welcome sa ating channel, ang tambayan ng mga gustong malaman ang totoong kwento sa likod ng Philippine politics ngayon. We're diving deep into the Marcos Duterte feud with a special focus on Hanilet Abanseña's loyalty to former President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, and the swirling rumors about Attorney Kaufman's alleged payoffs from the First Lady Lisa Marcos and President Bongbong Marcos, or BBM. This is gonna be juicy, pero fact-based ha. Our goal, to hit 100,000 subscribers. So i-click na ang subscribe button, i-like, i-comment, at i-share sa mga kaibigan mo sa Quezon City, Davao, Riyadh, o kahit sa Dubai. No? Bakit nga ba mahalaga ang usaping ito? Simple lang, Philippine politics isn't just about Malacanang. It's about power, loyalty, at ang pera na gumagalaw sa likod ng mga eksena. Ang tanong, is Hanilet the unsung hero standing by PRRD or is she part of a bigger narrative? At si Atty. Kaufman, nabayaran na ba talaga ni Lisa Marcos para sa mga legal shenanigans? Okay. We'll break it down with it, facts and a bit of shade. Pero with balance, para credible tayo. Kaya mga kababayan sa Manila, Cebu, Los Angeles at Hong Kong, let's get started. Don't forget to send us super thanks para masustain ang ganitong content. Kaya bago natin simulan, i-hit mo na ang bell icon para hindi mo ma-miss ang aming weekly political exposés. Share this sa mga kababayan natin sa Sydney, Toronto at Doha. Let's make this go viral. Okay? Okay, ikaw ang dahilan, no? OFW sa UAE, ikaw ang dahilan kung bakit kami gumagawa nito. Let's start with Hanilet Abansenya, ang babaeng hindi iniiwanan si PRRD kahit gaano kabagyo ang politika. Sa Davao City, kilala si Hanilet bilang tahimik pero matatag na kasama ni Rodrigo Roa Duterte. Noong 2025, midterm elections, habang si PRRD ay nakakulong sa The Hague, dahil sa ICC case, si Hanilet ang naging boses ng laban. Sa isang interview, sinabi niya, makauli na siya. Pero wait, mga kaibigan, na-misquote siya ng ilang viral clips. Okay? Ang sabi naman detractors, parang confirmado daw na ang pagbabalik ni Duterte. Pero ang totoo, she was talking about faith and hope. Okay. So bakit loyal na loyal si Hanilet? Una, she's not just a partner, she's a political asset. Sa Davao, siya nagbigay ng moral support sa kampanya ni PRRD para sa mayor na nanalo ng landslide. No? Unlike some political spouses na puro photo ops, si Hanilet ay hands-on. Kahit na tinawag niya ang Senate probe ni Amy Marcos na pa-ekek, savage, di ba? Pero let's be fair, her loyalty can be seen as a blind devotion by some. Hindi ba risky ito? Lalo na't ang ICC case ni PRD ay seryosong usapin. Still, her resilience resonates with Filipinos, lalo na sa mga OFW sa Saudi at Qatar na nakaka-relate sa kanyang laban para sa pamilya, no? Vibe, no? Si Hanilet, nakaupo sa isang kapihan sa Davao, sipping her brewed coffee. Speaking of brewed coffee, coffee muna po tayo. Thank you so much. Yan. Okay, habang nagta-type ng open letter sa ICC, Dear ICC, pakikalmahan nyo, si Digong ko, hindi iiwan. Pero seryoso, her loyalty is a masterclass in standing by your man. Kahit na ang buong mundo ay kontra sa'yo. Pero teka, paano nga ba siya nakaka-survive sa political pressure? Simple, she's got the Duterte grit, no? Sa mga kababayan natin, sa Toronto at Vancouver, isn't that kind of loyalty we admire? Okay, now let's shift gears to the Marcos Duterte feud,
Okay, noong 2022, ang unity, okay, ni na BBM at Sara Duterte ang nagbigay ng landslide victory. Pero ngayon, parang telenovela na puno ng away, siraan at assassination threats. No? Oo mga kaibigan, si Sara Duterte mismo nagbanta na ipapatay si BBM, Lisa at Martin Romualdez kung siya ang unang mapapatay. No? Okay, grabe, di ba? Pero ang tanong, ano ang tunay na dahilan ng rift na ito? Is it just politics or may mas malalim pang dahilan? Let's break it down. Ang Marcos Duterte Alliance ay isang marriage of convenience. Si BBM, anak ng diktador, at si Sara, anak ng kontrobersyal na dating Pangulo, parehong may malakas na base. Ang Marcoses sa North, ang Duterte sa South. Pero noong 2024, nag-umpisa ang crack. Si Lisa Marcos, sa isang YouTube interview, sinabing nasaktan siya nang tumawa raw si Sara habang tinatawag si PRD ng bangag, si BBM. Okay, Lisa girl, nasa Malacanang ka na, bakit ang sensitive? Pero to be fair, si Sara naman, hindi naman talaga tumawa base sa live stream. So sino ang mali? Both sides have their faults. BBM's camp for escalating personal attacks and the Dutertes for their inflammatory rhetoric. Pero ang mas malaking issue, power struggle para sa 2025 midterms at 2028 elections. Ang mga OFW sa Japan at Australia, napapansin nyo ba? It's all about who controls the narrative. No? Picture this. Si Lisa Marcos nakaupo sa Malacanang, nagplan ng susunod na gala. No? Habang si BBM ay nagtatype ng SONA, speech na puno ng unity buzzwords. Mimic typing. Kailangan natin ng pagkakaisa. Pero teka, exclude ko muna ang Dutertes. Meanwhile, sa Davao si Sara at Hanilet nagplano ng counterattack. Kung hindi tayo invited sa gala, magpapakita tayo sa rally, no? Mga kaibigan, sa Dubai at London, isn't this kind of drama that makes Philippine politics a global spectacle? Pero seryoso, that this rift is shaking investor confidence and national stability. Now, let's talk about the elephant in the room. Si Attorney Kaufman, sino siya? At bakit sinasabing binayaran siya ni Lisa Marcos? Okay, ang chismis, si Kaufman, isang international lawyer daw ang nasa likod ng ICC case laban kay PRRD. Pero teka, may ebidensya ba? Wala tayong solid proof na nabayaran siya. Pero mga chismoso sa social media, lalo na sa mga group chats ng OFW sa Singapore at Kuwait, sabi, si Lisa raw ang nagbigay ng malaking pera para maipit si Duterte. Pero wait, let's not jump to conclusions. Ang ICC case ay tungkol sa Duterte's drug war at si Kaufman, isang figure na madalas napapangalanan sa mga ganitong usapin. Pero chismis lang ba ito o may katotohanan? Okay, here's the deal. Walang konkretong dokumento na nagsasabing binayaran si Kaufman. Pero let's think critically Si Lisa Marcos bilang First Lady may access sa resources ng Malacanang. Posible kayang gamitin ito para sa political vendetta? Okay, on the other hand, ang ICC case ay isang international process. Hindi basta-basta mabibili ng pera. Ang mga abogado tulad ni Kaufman ay under scrutiny ng global community. So bakit bakit pa kailangang i-chismis ito? Simple, to discredit the Marcoses and rally support for PRRD. Pero let's call a spade a spade. Kung walang ebidensya, this is just noise. Still, the fact that this rumor exists show how dirty Philippine politics can get. Mga kababayan sa Milan at Calgary, nakaka-relate ba kayo sa ganitong level ng intriga? Okay Imagine si Lisa Marcos nakaupo sa isang fancy office, nagtawag ng Zoom meeting with Attorney Kaufman, no? Attorney, magkano bang rate mo para maipit si Digong? May extra budget kami from the Maharlika Fund. Pero seryoso mga kaibigan, this rumor is a classic political smear. Ang tanong, sino nagpapakalat nito? Ang mga DDS ba? O mga third party na gustong magkalat ng gulo? Either way, it's a distraction from the real issues like inflation, corruption, at ang presyo ng bigas na umaakyat pa rin. So anong epekto ng Marcos Duterte feud sa Pilipinas? Okay? Okay, sinabi ni BBM sa SONA niya sa 2025 na unity ang kailangan natin at 2024. Pero teka, paano magkakaroon ng unity kung ang dalawang pinakamakapangyarihang pamilya ay parang mga artista sa isang teleserye, no? Okay, ang totoo, this feud is more than just personal.
it's affecting governance. Halimbawa, noong 2024 ipinasa ni BBM ang Anti-Financial Accounts Scamming Act. Pero ang focus ng media, ang assassination threat ni Sara Duterte. Mga kababayan sa Cebu at San Francisco, napapansin nyo ba, ang politika natin parang showbiz na lang. Okay, ang banta ni Sara Duterte na ipapatay si BBM ay nagdulot ng security concerns. Ayon sa Philippine News Agency, this could dampen investors' confidence. Okay, kung natatakot ang investors, paano na ang job creation para sa mga kababayan natin sa General Santos at Las Vegas? Si BBM ay may mga magagandang plano tulad ng broadband, ng MASA program at SIM card registration law. Pero dahil sa feud, nawawala ang focus sa mga ito. No? Instead, ang usapan ay puro siraan. No? Ayon sa Reddit discussions, maraming Pilipino ang disillusion sa PBBM administration dahil sa inflation at corruption issues. Pero ang Duterte Cam, hindi rin sila malinis. Ang drug war ni PRRD ay may mga human rights violations na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. So sino ang paniniwalaan natin? Okay, kung si BBM at Sara ang mag-aaway sa isang boxing ring, sino kaya ang mananalo, no? So in one corner, si BBM I'm with Malacanang's budget. In the other, si Sara with the DDS Army. Pero seryoso, this feud is a lose-lose situation. Ang tunay na talo, tayo, mga Pilipino sa Makati, Zamboanga at New York na nahihirapan sa taas ng presyo ng bilihin habang sila ay nagbabangayan. Kaya mga kaibigan, sa Sydney at Doha, let's demand better governance. Hey mga kababayan, let's wrap this up. Si Hanelet Avancenia ay isang simbolo ng katapatan kay PRRD. Kahit na ang kanyang loyalty ay may mga tanong, si BBM at Liza Marcos, they're playing the political game. Pero ang kanilang focus sa personal na away ay nakakasira sa bansa. At si Atty. Kaufman, hanggang wala tayong ebidensya, chismis lang yan, no? Pero ang tunay na punto, ang politika natin ay kailangang magbago. Less drama, more action. Para sa mga kababayan natin sa Manila, Davao, Toronto at Dubai, it's time to hold our leaders accountable. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-click ang subscribe button ngayon. Layunin natin ang 100,000 subscribers, kaya i-share mo na ito sa mga kaibigan mo sa Cebu, Los Angeles at Riyadh. I-like, i-comment ano sa tingin mo sa Marcos Duterte feud. Sino ang tama? Sino ang mali? At kung kaya mo, magpadala ng super thanks para masustain ang aming content. Sa mga OFW sa Japan, Canada at UAE, kayo ang inspirasyon natin Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Philippine politics is messy, pero kaya natin itong ayusin kung magtutulungan tayo Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang Maharlika Fund, another controversial topic. Kaya stay tuned mga kaibigan sa Hong Kong, Sydney at General Trias. Magkita-kita ulit tayo next week or later or next day, etc. No? Okay, salamat at keep fighting for the truth at mabuhay ang Pilipinas.